Magandang umaga po sa inyo lahat. Maganda panahon, maliwalas, walang ulan, at tamang-tama lang ang sikat ng araw. Muli ito ang inyong Kuya F. Santos at ang ating i-share ay ang Republic Act 10173 o yung Data Privacy Act of 2012. Bakit po ito mahalaga? Ating pag-aralan lalo na po sa mga bagong security. Ang data privacy ay para sa mga private security professionals, of course, mga bagong gwardiya natin, kaya natin to i-share. Ang ating objectives ay maunawaan ang kahalagahan ng data privacy, kilalanin ang responsibilidad at maiwasan nating mga security guard ang paglabag sa Data Privacy Act 2012. Ang Republic Act 10173 o mas kilala sa tawag na Data Privacy Act of 2012 ay may layunin na i-regulate ang paghawak ng mga personal data, magtakda ng proseso at magbigay ng parusa sa mga lalabag dito. Siguro itanong natin, ano ba yung Republic Act 10173 o yung Data Privacy Act of 2012? Ito ay isang batas na nagbibigay proteksyon sa personal na impormasyon ng bawat mamamayan. Nagtatakda ng alituntunin sa koleksyon, paggamit at pag-iingat ng data at tinitiyak ang transparency at accountability sa paghahawak ng mga impormasyon. At sa batas na ito ay karapatan ng bawat tao na maprotektahan ng personal na impormasyon, halimbawa ang kanyang pangalan, tirahan, contact number, maging yung mga kuha sa CCTV footage at yung mga nakatala o naisulat sa logbook entries. Lahat po yan ay sakop ng Republic Act 10173. Kaya bilang mga security guard, tungkulin po natin na maging maingat sa mga impormasyon, mapanatili ang kumpidensyalidad at iwasang magkwento at i-secure ang mga dokumento at maging maingat po sa mga CCTV. Ang lahat po ng mga nabanggit ay pinoproteksyonan ng batas na nabanggit at hindi po dapat ma-access ng walang kaukulang pahintulot, lalo na po ang korte, para yan ay ma-access ng kahit sino. Sa ilalim po ng batas na ito ay dapat na maproteksyonan ang personal information ng isang tao, ng isang empleyado, ang kanyang medical records, maging yung CCTV recordings, lalo na po kung ito ay napakalinaw, maging ang kanyang biometrics at visitors logbook, napaka-importante po niyan, kaya yan po ay sinisecure, iniingatan natin bilang mga security guards. Kaya mahigpit pong pinagbabawal ng batas ang pagpo-post ng CCTV sa social media, lalo na po kung yan ay sensitive at maaaring gamitin na ebidensya sa korte. Ang pagsasabi ng mga information sa iba o pag-share, ang pagpapakita ng logbook at ang pagbebenta ng impormasyon, maaari pong makasuhan ng sino mang lalabag at mawalan ng trabaho kapag napatunayan po na lumabag sa batas na ito. Kaya makatutulong po sa ating mga bagong security guards na ito ay matutunan, malaman. Kaya stay tuned po sa ating Kuya F. Santos, Dagdag Kalaman at Munting Kalaman para po sa mga bagong updated nating video na makatutulong sa inyo. Sapagkat responsibilidad po ng mga gwardiya ang paghahawak ng impormasyon. Ito ay ingatan. Ito po ay legal na proteksyon at ang pagiging professional at ang may maayos na serbisyo upang tayo ay makatulong at magawa natin ang ating kampanin ng naaayon sa batas at maayos. Kaya may mga sinusunod po tayong protocol o alituntunin na tamang gawin kapag mayroong kukuha ng information. Dapat po ay ipaalam ito bago kumuha ng impormasyon sa mga kinaukulan. Itago ito ng maayos at i-report ang anumang breach kung magkakaroon man. At bago tayo mag-duty, samahan natin ng panalangin na tayo ay maging maayos ating pagtupad ng ating tungkulin at maiwasan po natin anumang problema.
Kaya payo natin, lalo na po sa mga bagong security guards, pinagdidiinan natin to, ay huwag po nating lantad ang ating logbook sa publiko. Dapat yan ay lagi nasa ating tabi at proteksyonan natin. Paalalahanan ng mga bisita kung mayroong CCTV na naka-install. Usually, may mga sign age na nakalagay dyan na this building is monitored by CCTV. Nasa batas din po yon. At huwag po nating ipasa ang impormasyon ng walang pahintulot kanino man. At siguraduhin nating secure ang mga dokumento at files na pinagkakatiwala sa atin. Kaya ang mensahe na gusto kong iwan sa mga bagong security guards ay tandaan natin na ang gwardiya ay hindi lang tagapagbantay ng tao at lugar. Tagapangalaga rin tayo ng tiwala at ng mga impormasyon ng ating mga kliyente. Igalang natin ang pribadong buhay ng bawat isa dahil sa respeto at disiplina, doon tayo tunay na nagiging professional. Sa huli ay tandaan natin na ang pagprotekta sa impormasyon ng iba ay kasing halaga ng pagbabantay natin sa kanilang kaligtasan. Sana po ay may natutunan tayo, lalo na po ang mga bagong security guards. At ingat po tayong palagi sa ating mga duty. Magandang araw po at mabuhay.